Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng banal na mag-anak sa kapanahunan ng Pasko ay nagpapaalala sa ating isinilang ang tagapagligtas sa isang pamilya upang muli tayong mailapit sa Ama na pabilang ang anak ng Diyos sa sangkatauhan. Naging lubos ang kanyang pagpapakatao sa pag-ibig at pangangasiwa nina Maria at Jose. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating pamilya tungo sa pagtataguyod at pangangalaga ng ating simbahan at lipunan. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkalooban mo kami ng ulirang huwara ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit na walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Naglihi si Ana at dumating ang araw na siya ay nagsilang na isang sanggol na lalaki. Samuel ay pinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya ay kaloob sa akin ng Panginoon. Pagkalipas ng 1 taon, si Elkana at ang kanyang sambahayan ay muli nagpunta sa Silo upang sumamba sa Panginoon. Sinabi ni Ana kay Elkana, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko ng maawat si Samuel. Pagkaawat niya, iahandog ko siya sa Panginoon at sa templo na siya titira buong buhay niya. Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya na isang torong 3 taon, 36 na litrong harina, at isang pitsil na alak. Nang maiandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang binigay sa akin. Kaya naman po inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihan Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Sa buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo maasay masasabing mapalad din, silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihan Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit, hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Mga minamahal,
Kung hindi tayo iniusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang Pasko.
Christmas pa rin naman tayo mga kapatid. Nasa panahon pa tayo ng Kapaskuhan. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ngayong araw, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak ni na Jose, Maria at Jesus. Lumaganap ang debosyon na ito, 19th century, hanggang kalaunan nasama na sa kalendaryo ng simbahan. Ang pagiging bahagi ng ating Panginoong Jesucristo ng isang pamilya ay kumumpleto sa Kapaskuhan. Dahil dito, pinapakita na ang Diyos na nagkatawang tao ay naging bahagi ng isang pamilya na deboto at may malalim na pananampalataya sa kanilang pananampalatayang Hudyo. At siguro, ito yung unang-unang matututuhan natin sa kapistahan ng banal na mag-anak, na ang bawat bata, ang bawat tao, ay merong karapatan at sana nanggagaling sa isang pamilya na merong malalim na pananampalataya. Although hindi naman ganon yung totoong nangyayari. Although sa katotohanan, hindi naman lahat ng mga bata nanggagaling sa pamilya na merong takot sa Diyos. Pero ideally speaking, sana ito yung nangyayari. Kung tatanungin natin yung maraming tao ngayon, maraming magsasabi, mahirap magpalaki ng anak. Mahirap magpalaki ng bata ngayon. Sabi pa ng iba, iba na ang ugali ng mga bata ngayon. Pero ano ba yung pagkakaiba ng mga bata ngayon at ng mga bata dati? Minsan, may nakita akong homily ng isang pare, sabi niya, kasi daw, merong mas mabubuting magulang yung mga bata dati. Totoo ba yun? O baka mag-react yung mga magulang ngayon ha. Hindi ko sinasabing masama ang mga magulang ngayon. Pero realistically speaking, ano ba yung nawawala sa atin ngayon? Gone are the days na tinuturuan ng mga lola ng rosaryo yung mga bata. Wala na rin yung mga panahon na yung mga lolo't lola, mga nanay, dinadala ang mga anak sa simbahan araw-araw or linggo-linggo. Nawawala na sa bawat pamilyang Pilipino, unti-unting nawawala sa bawat pamilyang Pilipino ang takot sa Diyos at pagmamahal sa ating Panginoon. Totoo man ito sa sarili nating pamilya o hindi, in the greater scheme of things, totoo ito. Unti-unting nawawala talaga sa pamilyang Pilipino yung takot sa Diyos at pagmamahal sa ating pananampalataya. Pero ito yung paanyaya at paalala ng banal na mag-anak. Narinig natin sa ating ebanghelyo, taon-taon tuwing pista ng Paskwa, pumupunta ang mga magulang ni Jesus sa Jerusalem. Ibig sabihin, bilang mga Hudyo, talagang sinusunod nila yung bawat kautusan, yung bawat tradisyon, yung bawat kahalagahan ng kanilang pananampalataya. Wala namang perpektong pamilya, mga kapatid. Kahit yung pamilya ni Jesus, Maria at Jose, hindi naman perpekto. Hindi nga sila mayaman, di ba? Sa ating ebanghelyo nga, nakalimutan pa siya. Sa ang ating Panginoon, nakalimutan pa sa templo. Ibig sabihin, katulad ng bawat pamilya sa mundo, ang pamilya ni na Maria at Jose at ni Jesus ay hindi naman talaga perpekto. Pero pinapakita nila sa atin na ang pinakamahalagang sangkap sa pagiging pamilya ay walang iba kundi ang malalim na pananampalataya. Diba gano'n naman eh? Gano'n naman eh. Kung ituturo mo sa isang bata ang takot sa Diyos, necessarily follow na magkakaroon niya ng pagmamahal sa kapwa. Pero ang tinuturo din sa atin ng ating kapistahan ngayon, bukod sa ating pamilya,
meron tayong mas malaking pamilya. Napapabilang tayo sa mas malaking pamilya. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong inihandog at inialay sa templo si Samson. Pinapakita dun sa atin na katulad ni Samson, kung hindi man tayo inalay sa simbahan at pinatira sa simbahan, ang bawat isa sa atin ay napapabilang sa malaking pamilya ng Diyos. Dahil tayong lahat, nung bininyagan tayo, di ba? Tayo ay naging anak ng Diyos at tayo ay merong iisang Ama. Minsan kasi ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sigalot, kung bakit nagkakaroon ng away-away, dahil nakakalimutan natin na magkakapatid tayo. At nakakalimutan natin na magkakapatid tayo dahil nakakalimutan natin na meron tayong iisang Ama sa langit at iisang kuyang panganay na ang pangalan ay Jesus. Kaya hayaan nating ipaalala sa atin ng ating pagbasa, bukod sa ating pamilya, meron tayong mas malaking pamilya. Yon ang pamilya ng ating Panginoon. Yon ang pamilya ng ating pagiging Kristiyano. Pero hindi naman lahat tayo maswerte. Hindi naman lahat tayo mapalad na mapabilang sa isang pamilya na nagmamahalan. At mas lalo, hindi tayo lahat mapalad na mapabilang o alam na siya ay kabilang sa Kristiyanong pamilya, sa malaking pamilya ng Diyos. Kaya siguro, ito yung isa sa mga misyon natin. Malamang, isa ito sa mga mensahe sa atin ng kapistahan ngayon, na kung tayo man hindi mula sa pamilya ng Kristiyano, lagi nating alalahanin, meron tayong mas malaking pamilya ng Diyos. At kung tayo man nakakaramdam na tayo ay pamilya ng Diyos, tayo ay kabilang sa Kristiyanong pamilya, lagi nating alalahanin yung mensahe sa atin sa ikalawang pagbasa. Ano yung mensahe doon? Magmahalan kayo. Magmahalan. At yung pagmamahal na yon ay yung pwede nating ibahagi sa ating kapwa. Na sana yung mga kapwa natin, madama din nila na kung hindi man sila kabilang sa mabuting pamilya, kung hindi man nila ramdam na sila'y pamilya o kabilang sa malaking pamilya ng Diyos, ipadama naman natin sa kanila na sa katauhan natin, sa pananampalataya natin, sa ating pagiging Kristiyano, nawa, madama nila ang kanilang pamilya. Mga kapatid, patuloy nating gawing inspirasyon ng ating buhay at buhay pananampalataya ang pamilya, ang banal ng pag-anak ni na Jose, Maria at Jesus. Muli, maligayang Pasko sa inyong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paparito at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos nating Ama sapagkat Kanyang ipinadala ang Kanyang anak bilang ating kawangis sa pamamagitan ng isang pamilya.
Gayon din, sama-sama tayong dumulog sa Kanya para sa ating mga natatanging kahilingan. Sa bawat panalangin ng ating itugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para kay Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo, Pari, Diakono, Relihiyoso't Relihiyosa. Patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging kalakbay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa aming bayan, maging mabuting halimbawa nawa sila sa kanilang kawan. Itaguyod ang kapayapaan at ang halaga ng buhay at pamilya na patuloy na naapektuhan ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pamilyang nagdurusa dahil sa paghihiwalay, problema sa droga at iba pang uri ng pang-aabuso, makatagpo nawa sila ng lakas at paghilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan, nang sa gayoy tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at nagahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig
bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.